sa ating next na video presentation. Ito yung pag-create natin ng database using the Microsoft Access. So ito yung actual na pamamaraan ng paggamit o pag-create ng database. So ang gagamitin natin is Access 2013. So depende po yan kung ano po yung version ng Microsoft Office na naka-install po sa ating laptop o kaya sa ating PC. Para sa akin, ang gagamitin ko ngayon is Microsoft Office 2013. So, Access. So, i-open natin yung Access. So, ito po yung magpapakita. Meron tayong iba't ibang template. So, meron tayong charitable contributions, call trackers, customer service, inventory. So, marami po yan. So, ngayon, para ma-customize natin ang pag-create ng database natin, ang gagamitin ko po is blank desktop database. Para umpisahan, so click natin yung blank database. So it will allow you to create your database name. So ilalagay natin dyan, halimbawa is student entry. So bakit ako gumamit ng underscore? So sa database kasi, hindi ka inaalaw na gumamit ng spacing. Okay, so para sa akin, gagamit ako ng student underscore entry. Then, click lang po natin yung create. So, titignan natin kung saan siya nakasave. So, para sa akin, select ko yung desktop. Desktop. Then, save ko po student entry. Then, click OK. Then, create. Okay, so once na click na natin yung create, so ito na po yung environment ng Access. So, parang Microsoft Office, ay parang Microsoft Word, Excel lang yan. So, pinagkaiba lang is yung features niya sa baba. So, first step is, meron na siyang default na table 1. Then, meron ka na ring database name, student and entry. O para umpisahan yan, yung table 1 natin, right-click natin, then click Design View. Then, pangalanan natin siya as student record. Click OK. So, kung papansin ninyo, nagbago na po yung table 1 natin. Kapag nasa design view ka ng student record, ang unang makikita mo dyan is yung tinatawag na field name and data type. So, lagyan natin yan ng field name. So, by default, nakalagay po dyan is ID. So, lagyan natin siya ID number. So, siyempre, yung student, meron siyang first name, then surname, middle name, and address. Siyempre, meron siyang contact. Meron siyang age. Then, halimbawa, ilagay natin dyan is course and department. Okay, so halimbawa, meron tayong field name na ganyan. So, mamaya, makikita natin yung kung ano yung tinatawag na field name. So, in terms of data type, so yung number 1, ilagay na muna natin siya as auto number. Ayan, so meron tayong auto number dyan. Then, yung first name, so ilagay natin, short text lang. O lalagyan natin siya siguro mga 25 lang na characters. Wala naman sigurong name na mas marami po sa 25 na letters. So, ganun din po sa ating surname. Lagyan natin siya as 25. Ganon din sa middle name, lagay natin 25 din. Address, siguro yun ang 255 kasi maraming address, marami yung text niya. Then contact, so syempre ang contact natin, lagay natin dyan as number. Okay. So sa age, syempre number din po siya. Okay, so number, course, text, so okay lang, 25. Okay na yung 255. Then, department, ganun din, 255. So, once na nakakreate ka na ng database field name and data type dun sa ating student record, so, kailangan mo po siyang i-save. Paano i-save yan? Click natin dito, right-click natin, then click Save. Okay, so, meron ka ng student record. So, tingnan natin kung ano yung itsura ng ating student record. So, right-click natin dyan, close.
Ayan, so double click natin. So ito na po yung ating field name. So ganun lang po kasimple. Okay, so create ulit tayo ng isang tables. O create natin. Under table tayo. Ayan. Table. Ayan, so create tayo ng table ulit. So ito yan, pangalanan natin siya as ayan, so right click natin, design view. So pangalanan natin siya as employee. Employee record. Then click natin yung okay. Okay, so meron na tayong dalawang database table. Okay, so yung database natin, student entry, ito yung kanyang laman. So customize natin ulit yung employee record. Right click natin, same process yung paggawa po ng student record. So design view, so ilagay natin dyan, ID, number. So siyempre meron ID number yung employee. So meron din siyang first name, surname, middle name, address, contact, age, then position. Halimbawa, lagyan natin position. Okay. So okay lang yan na ang babaguhin lang natin dyan is yung contact. Gagawin natin siyang numbers. So kung papansin ninyo, the same yung process ng ginawa ko kanina sa student. So lagyan natin dyan numbers. Okay, so once na nilagay natin, so gaya nung ginawa si student record kanina, so right click natin yung employee tab, then click po natin yung save. I-open natin. Open natin yung employee. So, ito na po yung ating employee. So, meron na tayong field name, then data type. So, halimbawa, mag-create tayo ng tatlong tables. Okay, so same process. Create lang ulit. Then tables. Ayan. So, i-rename natin ulit. So, design view. Papangalanan natin siya as account. Okay, so click natin. Okay. So meron na tayong tatlong tables. Meron tayong employee, account, then student. So sa account, i-customize natin ulit. Same process lang. Click natin yung table, right click natin, then proceed ng design view. Once na nasa design view ka, lagyan natin dyan, syempre, student number ulit. Natin student ID number. Then course. Next, name ulit. Siyempre merong name nan, surname, then middle name, then department. Sample lang na data yan ha. So, customize natin ulit yan na auto number. So, middle name, okay lang na text. Then, after nun, gaya nung ginawa ko dito sa employee kanina, so, account, click ko lang, then save. So, meron na tayong tatlong records. Okay, so we have the account, employee record, and student record. On the student record, so, lalagyan na natin ng data. So, double click natin. Halimbawa, yung kanyang first name, halimbawa ako, Rogelio, Agustin, middle name, address, Cordon, contact, halimbawa, lagyan natin yan. Ay, halimbawa, ganyan, edad, 21 years old. Course, halimbawa, BSIT, department, so, College of Information Technology or CIT. Okay, so meron tayong first record. So kung papansin niyo yung ginawa natin kayo na auto number, so automatic na po siyang nagbibigay ng number. So next one, lagyan natin dyan. Halimbawa,
Ah, lagyan natin Juan. Yan, De La Cruz. Cruz. Bawa Santiago. 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 Contact 222. Age, halimbawa 25. Course, BSN. Department, College of Nursing. So, lagyan ba natin isa para tatlo? Pedro. First name yun ba? Yung apelyido niya, Penduko. Ped. Middle name, halimbawa, address, halimbawa, Itchage. Contact, 2233. Edad, 30. Course, halimbawa, BSGE, COE. Ayan. So, let's say meron tayong tatlong records. So, same din sa employees, dapat meron din tayong tatlong record. Save muna natin. Ayan, so employee, student. Ayan, so meron na, auto-save na yun, auto-save. Hindi mo na kailangang i-right click then save natin. Double click lang natin. Ayan, meron na dyan. Employee, ganun din. Lagyan natin. Halimbawa, first name. Hindi na pala Rogelio kasi meron na kaninang Rogelio si student. So, lagyan natin halimbawa, Tom. Jerry. Yung kanyang surname, halimbawa, Tommy. Address, Cordon. 2233, age, 45. 23, halimbawa, position is president. Okay, so next, Manuel, halimbawa, Miguel Subiri. Cordon, lagyan natin Santiago, kanyang address, contact, 666. Dapat lang dito guys sa paggamit ng Access, dapat mabilis lang po tayong mag-type. Lagyan natin dyan. Dito 2045. O ba, Dean. Next. Halimbawa, dito, ano mo, Burgos. Padre. Peter. Inspire yung Santiago natin. So, baguhin natin. Dapat yung totoong record lagay natin dito. Totoong pangalan, totoong address. Lagyan natin sa address niya, halimbawa San Isidro. Then yung kanyang contact info. Edad niya, 56. Position is coordinator. And so, meron na tayong laman sa employee. Next, we have the account. Double-click natin yung account. We have the course. Okay, halimbawa, ilagay natin dyan is BSIT. Okay na yung Rogelio. Cardenas. Department is CIT. Cardenas. Department, lagay natin CIT. Ulit, halimbawa, in course, BSN. Lagay natin kanina, Pedro. Peter. Pater. Course, CON.
Bilisan na natin ha. Ayan na, BSG. Tomato. BSGE o COE. Okay, so meron na tayong tatlong records na ginawa. So para double check natin, double click na natin yung kung ano yung ating tables. Ayan. So meron na tayong tatlong tables. So next na gagawin natin, ang next na gagawin dyan is to create a table design. Okay, so how to create a table design? Okay, so meron dyan. Ayan. So ngayon, siyempre gusto natin yung meron tayong na-click. Okay? So, halimbawa, mahirap kasi tignan na ganyan lang yung database natin. So, siguro mas maganda na mas interactive. Lalagyan natin yan na ng command buttons, lalagyan natin ng text boxes para mas maingganyo tayong gumawa. Okay. So, ang gagamitin natin is we will create a form using the form wizard. O, how to create a form. Siguro nakakita na tayo ng form. Diba, pag inopen nyo yung SIAS, makikita nyo doon na example of forms natin. So, dito, gagamit tayo ng form wizard. Click natin yan. So, once na na-click nyo yung form wizard, ayan, so, ayan. Ito yung mapapakita na box. Yan yung mapapakita na dialog box. So, dito, sa tables and queries, so, iselect natin kung ano yung gagawan natin ng form. So, let's say, for example, gagamit tayo ng student record. Then, select natin lahat nung nandyan na data type o yung field name natin. So, para ma-select lahat yan, click lang natin to, yung pangalawa. So, once na na-click natin, click natin yung next. So, mamili tayo ng format. So, pwedeng columnar, tabular, datasheet, justified. So, halimbawa, gagamitin ko yung columnar. O kaya tabular. O kaya justified. Okay, so halimbawa, select ko yung justified. Click ko lang yung next. So, siyempre, magpapakita dyan yung student record form. Lalagyan na natin yung form. So, do you want to open the form and enter information? Okay, so click natin yung finish. Okay, so meron na tayong form. Ayan. Okay, so di ba meron na siyang format, meron na siyang pangalan. Pwede mo nang i-edit 'yan. So ang gagawin mo lang is right-click mo yung form na option, then select mo yung form property. Ayan, so design view lang tayo. Design view. O pwede mong palitan to, halimbawa student form. Palitan natin. Ayan. Siyempre, mas maganda, ang form natin is meron siyang siyempre command buttons. Lagyan natin ng command button yan. So, pwede nyo kasing ilipat-lipat yan. Ayan. So, kaya di ko na ito papagawa sa inyo guys kasi medyo mahihirapan kayo sa paggamit dito sa cellphone ninyo kasi wala namang applicable na access using your Android phone. Kaya hindi ko na siya ipapa-exercise sa inyo. So, next na gagawin natin is we will going to create yung kanyang buttons. So, how to create buttons? So, makikita natin. Ito yan. So, click natin yan. So, i-click natin dito sa form. Ayan. Okay. So, first command button na gagawin natin is to select the new button. So, paano yun? So, we have the records operation. Ayan. So, magke-create tayo ng add new record na command button. So, once na na-click ko yung record operations, ito yan, yung add new record, delete record, duplicate, print, save, and undo. So, ang unang gagawin ko is the new record. So, gagawa tayo ng command button ha. Nasa student form tayo.
So, add new record. Click ko lang yung next. Siyempre, add record yung pangalan niya. So, pwede ka rin mag-create na mag-select kung anong ilalagay mong icon dun sa command button mo. Halimbawa, yung pencil. So, kung papansin niyo nagbabago po yung layout ng kanyang command button. Nagbabago siya ng pencil. So, pwede rin kayo mag-browse kung meron kayong mga download na mga icons. So, in default, so ganito yung itsura. So, once na nakakreate ka na ng icon, click lang po yung next. Then, command, lagyan natin cmd new o command new. Then, click finish. Okay, so kung papansin niyo, ito na po yung na-create natin na command button. Ayan. Ilagay natin dito. Okay, so ito na yan. O, pwede nyo resize. Ay, resize natin. Ayan. Ano yung next na gagawin natin? So, create tayo ulit. Same na procedure. Click natin tong command or yung button. Click natin dito. So, records operations. Ang next is save. Then next, create tayo ng, mag-select tayo ng icons. Select ko yung save record. Next, lagyan natin siya cmd save. Then click finish. Okay, resize din natin para pare-parehas sila ng itsura. Okay, resize. Okay, so meron na tayong dalawang command button. Next, same process. Click natin dito. Records operations, delete naman tayo. Next, create tayo na, select tayo ng kanyang icons. So, i-select ko yung trash can. Then next natin, then cmd delete. Click finish. So, ganun lang. Pare-parehas lang yung process. Huwag tayo mahihilo. So, resize natin. Okay. So, next. Record operation ulit. Yung ating print record. Okay. So, printer, syempre, yung kanyang icons. cmd print. Finish. Okay, so resize natin ulit. Okay, so meron na tayong 4 na command button. O syempre, yung susunod, yung ating command button na yung last, yung ating print. Okay, so kung mag-print ka ng form, printer, so cmd print. Finish. Ay, meron na pala yung print kanina yung ginawa natin. So, wag na. Sorry. Cancel natin, delete natin. Next na button pala is yung ating record navigation. Siyempre, kailangan natin ng next. Next natin. Find next. cmd next. Finish. So, lagyan natin dito sa kabila. So, last na button na gawin natin, dun din, from record navigation, find the record, or first, ayan, find record natin. Next, may binoculars yan, cmd find. Then, finish. Okay, so meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na command button. So, once na nagawa mo na yan, gagawin mo lang dito is right-click mo, then save. So, automatic na po siyang mag-save. Ngayon, i-gan natin itsura. So, ganito na po yung kanyang itsura. Paano titignan yung itsura niya? Double-click mo lang sa ibang tables, then balik ka doon, double-click mo. So, ayan. So, mas maganda na siyang tignan. Again, pwede mo po itong palitan. So, try natin kung gumagana po yung ating command button na cmd add record, save record, delete, then print. And, ayan, find next, then find record. So, click natin yung
new. So, once na nag-click mo yung new, ayan, so, pwede ka na mag-import ng pangalan. Halimbawa, lagyan natin dyan, Cardo. Dalisay. Middle name, Cardo ulit. Carding. Address. Halimbawa, lagyan natin Dagupan. Dagupan City. Yung age niya, contact, halimbawa, ito, yung age, halimbawa, 45, course, BS, BA, halimbawa, Department, Kaba. Okay, save natin kung nag-save. Save, click natin yung save na record. Okay, so paano natin do-double check kung yun ba ay nag-exist? Okay, so try natin mag-find. Click natin yung ito, Cardo. So, meron siya. Another one na pag-find ng record, punta ka ng student. Cardo. Check natin kung ito, check natin. So, try natin tingnan dyan. So, 1, meron yung pangalan yung in-input natin kanina. So, meron na yung 2, 3, and 4. Okay, so meron na tayong 4 na entry. So, ang ginamit natin kanina sa paglagay ng entry is yung ating, ayan, yung ating mga command buttons. So, itry natin kung gumagana yung delete na button dito. So, ito na yung kanyang navigation bar. So, halimbawa, i-delete natin yung Cardo, yung last nilagay natin. Kung nagka-function ba yung delete na button na ginawa natin. So, delete. Yes. So, hanapin natin kung mayroon pa ba yung Cardo kanina. So, hanapin natin. So, wala na yung Cardo. So, yun po yung kanyang function. Okay. So, ganun din sa employee, the same record, the same process lang din yung paggawa. So, hindi ko na siya papahabain. So, ang next na gagawin natin is yung cutting reports. So, how to create a reports. Dito guys, pwede mo rin siyang i-customize. Click mo lang, design view. Ayan, pwede mong palakihan yung font. Ayan, so pwede ka mag-create ng kulay na gusto mo. Bawa, ganyan. Bahala ka kung ano maganda para sa'yo. You can change the color and property. Pwede din palitan yung text box. So, ano ba, sa age kanina, napakahaba. Pwede mo siyang i-resize. Dahil halimbawa kung na-resize mo na para ma-save yung ginawa mo, right-click mo dito sa student tab, then save. Okay. So, click natin. Ayan. So, nabago na siya. Next na gagawin natin is to create the report. So, create tayo ng report. Click natin yung report. Halimbawa, ang gagawin ko ng report is yung student record since meron na siyang laman. So, same process ng paggawa kanina ng ating forms. Click ko lang ito po yung pangalawang buttons. Next. Ayan. So, next lang natin. Next. So, syempre, gagamitan ko siya ng columnar. Halimbawa, o kaya tabular. Let's say tabular. Next ko lang. Student record, finish. Okay. So, ito na po yung kanyang laman. Okay? So, kung papansin ninyo, hindi lang siya gaanong kita kasi hindi pa siya na-format. So, format natin para ma-visible siya. Right-click, design view. Ayan, so pwede nyo i-adjust dito. Ayan. So, once na na-adjust mo na yan, the details, ayan, so dapat magkakatapat. Kaya lang hindi ko na yun di-discuss sa inyo. Yun lang yung pag-create lang. And then, pag-edit ng database. Okay? So, meron na tayong tables, forms, and reports. So, ganun lang po kasimple ang pag-create ng database.
Okay, so ganyan po ginagawa ang database. Kaya lang, sa ibang na mas higher na programming, ang ginagamit po dyan is SQL. Okay, so dito hindi na tayo gagamit ng SQL kasi napaka-komplikado na po yon. Okay, so ganun lang kasimple. Pwede nyo siyang pagpraktisan using your PC o kaya yung laptop. Ayan, so madali naman siyang sundan. Kung hindi nyo masundan, pwede nyo panoorin tong video na ginawa ko. Then, pwede nyo ring, habang pinapanood nyo is ginagawa nyo sa PC. So, yun lang. Ganun lang po kasimple ang pag-create ng database. So, unang-una, meron kang database name. Meron kang table, syempre. Then, syempre, meron kang forms. And the last one, dapat meron kang report. So, in designing yung form, depende sa inyo yan kung paano kayo maging creative in designing. So, wag naman tayo mag-create ng database design, napakakulay. So, gawing simple lang. Yung visible siya, nakikita natin at the same time, nababasa natin yung data. So, no need yung mga maraming koloretes, baka mamaya find documents nung ginagawa natin, ginawa natin siyang poster. So, hindi naman po pwede yun. Okay? So, yun po ang pag-create ng database program. Sa mga susunod na mga presentation natin, mag-demo ako ng pag-create ng web page using your Notepad. So, Notepad. So, may mga gamit pala yung Notepad natin. So, ito lang po yung gagamitin natin. So, makaka-create tayo ng isang code using our. Okay, so, syempre, save natin yung ginawa natin. Sayang naman. So, how to save the database? So, file. Ayan. File. Save as. Save as database. Save. So, do you want to close the objects? Yes. So, yes lang natin. Yes, lahat ng changes na ginawa natin, save natin. Ayan. Okay, so, syempre, student information. Ayan. Save. Okay. So, enable content natin. So, ganun lang po kasimple ang pag-create ng database program or database design.